Dalawang fighter jets ng Israel ang pinabagsak ng Iranian forces. Yan ang claim ng Iranian state media at ng Iranian forces. Hindi ito pinalampas ng kampo ng Israel. Nagbigay linaw ang Israel tungkol sa balitang ito. Ano nga ba ang tunay na nangyari? May katotohanan nga ba ito? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang bidyong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa amin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Pasensya na kayo, medyo napaus tayo ngayon. Ngayon ay July 14, 2025 at napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo. Sabagat sa balitang ito mga kaibigan ay merong paglilinaw ang puwersa ng Israel at meron ding claim ang Iran na siya namang pinagdidebatihan ngayon ng maraming mga taga-suporta nito. Ito mga kaibigan ay tungkol sa 12 araw na digmaan sa pagitan ng magkabilang panig. June 13 nang mag-umpisang umatake ang Israel sa Iran. Gumamit ang Israel ng kanilang mga fighter jets, dala ang maraming mga bomba at pagkatapos ng ilang araw mga kaibigan, hindi rin nagpahuli ang Iran at gumawa rin ng mga pag-atake sa Israel gamit ang kanilang mga drones, rockets at maraming mga ballistic missiles. Marami ang mga nasawi sa Iran, marami din ang nasawi sa Israel. Maraming mga buildings ang talagang pinadapa, pero ang pinakatalagang napuruhan mga kaibigan ay ang maraming mga nuclear facilities ng bansang Iran. Yan mga kaibigan ay according na rin sa pag-amin ng gobyerno ng Iran. Mismong foreign minister ng Iran na si Abbas Araghchi ang nagsabi na marami sa kanilang nuclear facilities ang wasak na wasak. Pero marami ang mga naniniwala at dahil na rin sa sinabi ng Iran na hindi totaling nawasak ang lahat ng mga nuclear weapon project ng Iran. Ngayon, sa ginawang pag-atake ng Israel sa Iran mga kaibigan, merong claim ang gobyerno ng Tehran at marami ang naniniwala dito. Ang kanilang claim, 2 Israeli fighter jets ang kanilang pinabagsak. Pinabagsak ito ayon sa kanilang air defense. Merong mga Western news agencies ang nagbalita pero hindi nila kumpirmado sapagat ayon sa kanilang mga ulat according to Iranian state media at ganon din mga kaibigan ang ibinalita ng The Times of Israel. Laging sinasabi according to Iranian state media pero nilinaw ito ng Israel. Ayon sa Israel mga kaibigan, nakauwi raw lahat ng kanilang mga fighter jets. Pero ayon sa ulat ng The Times of Israel, merong F-15 fighter jet ng Israel ang nagmalfunction. Pero ang istorya mga kaibigan ay ganito. Habang lumilipad ang F-15 fighter jet ng Israel papuntang Iran, ay biglang nagmalfunction ang fuel tank nito. At dahil dito, kinakailangang magsagawa ng mabilisang desisyon ang piloto ng fighter jet at kung hindi, malaking damage ang mangyayari at marahil ito pa ang magiging sanhi ng kanyang pagkamatay. Habang tinatahak nito ang aerial space papuntang Iran, ay wala itong kasamang aerial refueling craft. 2 bagay lamang ang kailangan itong gawin at kailangang gawin ito sa mabilisan. Una, mag-eject na lang ito at pabagsakin ang kanyang fighter jet sa teritoryo ng Iran. Pangalawa, upang maisalba nito ang kanyang buhay at ang fighter jet, kinakailangang magsagawa ito ng emergency landing. Pero ang tanong, saang bansa ito magsasagawa ng emergency landing? At ang mga options ay makikita sa mapang ito. Nariyan ang Syria, Iraq at Jordan. Kinakailangang mamili ng mabilisan ang pilot ng naturang fighter jet. At eto na nga mga kaibigan, mabilis na nakapag-decide ang piloto. Magsasagawa ito ng emergency landing. At eto na nga mga kaibigan, ayon sa ulat ng The Times of Israel, successful na nakapag-emergency landing ang naturang fighter jet. Mas pinili nito na mag-emergency landing sa naturang mga bansa kaysa sa mag-landing ito sa Iran. Isipin nyo na lang kung ano ang mangyayari kung sa Iran ito mag-landing.
Pero ayon sa ulat ng The Times of Israel, hindi na pinangalanan pa kung aling bansa napili nito na mag-emergency landing. Pero marami ang naniniwala na isinagawa ang naturang emergency landing sa bansang Syria. Marami ang mga naniniwala na ang hindi pagpangalan ng Israel sa mga bansa kung alin dito nagsagawa ng emergency landing, ito ay upang maprotektahan ang bansang ito kung sakaling magalit ang Iran sa pagpapahintulot nito. Ngayon, sa claim ng Iran sa pamamagitan ng Iranian state media na sinasabi nila na 2 mga fighter jets ng Israel ang pinabagsak nito. Ayon sa Israel, isa raw itong napakalaking peking balita. At ang ating pruweba mga kaibigan, ayan, tulungan niyo akong basahin. His estimate was proven wrong. However, no Israeli planes were downed throughout the war, despite Iranian state media claiming at one point that the country's forces shot down 2 Israeli fighter jets and captured a pilot. Now, alamin naman natin mga kaibigan kung bakit nagkaroon ng claim ang Iran na sinasabing 2 nga sa Israeli fighter jets ang kanilang pinabagsak. Nagbigay pa nga ng picture ang Iranian state media. Narito mga kaibigan, ang larawan na inyong nakikita ay larawan na inililink sa nasabing di umano'y 2 sa mga fighter jets ng Israel na napabagsak ng Iranian Air Defense. Ito pang isa mga kaibigan, talaga nga namang wasak ito. Pero ang tanong mga kaibigan, totoo ba ito? Now, kukuha naman tayo mga kaibigan ng pruweba na hindi nagmumula sa Israel at hindi rin magmumula sa Iran. Merong isang site mga kaibigan na tinatawag na AFP at nagsagawa sila ng fact check tungkol sa naturang di umano'y fighter jet ng Israel na napabagsak ng Iranian Air Defense. Pero nang matapos silang magsagawa ng fact checking sa naturang di umano'y fighter jet ng Israel na napabagsak, nalaman nila na ang naturang mga fighter jet ay AI generated. Kung baga mga kaibigan, hindi totoo at ayon sa AFP, hindi ito nagmatch sa mga fighter jet ng Israel. Ayon sa AFP, kumalat ang mga picture na ito maging sa South Korea. Ayon sa pagpapaliwanag ng AFP fact checker na ang F-35 fighter jet ng Israel, ang buntot nito at kanyang wing, meron itong circle at sa loob ng circle nakalagay naman ang Star of David. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, sa inyo lang, sino kaya sa dalawang ito ang nagsasabi ng totoo? May claim ang Iran, may claim din ang Israel. Pero meron akong sasabihin mga kaibigan tungkol sa kasagutan dyan. Maaaring mali ako, maaaring tama ako, pero sa tingin ko mga kaibigan, accurate ang aking sasabihin. Ang sagot sa kung sino ang nagsasabi ng totoo ay magdidepende sa kung sino ang pinapanigan ng isang tagapanood. Kung ang isang individual ay pumapanig sa Iran, natural, sasabihin nito ay hindi totoo yan. Talagang napabagsak ng Iran ang mga fighter jets ng Israel. Wasak na wasak, talo na ang Israel, sira na ang Israel. Pero kung ang isang individual ay taga-suporta ng Israel, normal na sasabihin nito, wala na wasak na ang Iran, talo na ang Iran at wala man lang mga fighter jet ng Israel ang kanilang napabagsak. Ikaw mga kaibigan, sino sa tingin nyo ang nagsasabi ng totoo? Sa ating panahon na nasa mataas tayo na kalidad, sa ating panahon nasa antas tayo na ang kaalaman ng tao ay talagang napakataas. Meron silang mga naimbento. Isa rito mga kaibigan na kung ang tao ay hindi mapagmatsyag ay talagang malilinlang. Ito mga kaibigan ay ang artificial intelligence. Meron ngang mga video na kahit patay na ay parang buhay. Meron ngang mga video na hindi pala totoong tao pero kung yung titingnan ay talagang tunay na tao. Meron pa ngang mga video na nagsasayaw si dating Pangulong President Duterte at si Bongbong Marcos. Meron pang nagsasayaw si President Donald Trump at si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kaya sa panahon natin
kinakailangan ang maging masuri, mapagmatsyag upang tayo ay hindi maloko. Ayon nga sa isang kanta, hindi naman masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Kaya lang, kinakailangang maging responsable, maging makatotohanan at gamitin sa maayos na paraan nang walang taong nasisira nang hindi humantong sa kapahamakan. A simple reminder lamang po dito sa Usapang Banal. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!